Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang mga wastong paggamit ng may at mayroon sa Filipino leksyon. May at mayroon. Ang mga salitang may at mayroon ay halos magkasintulad ang kahulugan. Ang pinagkaiba lamang ay ang paggamit nito ng wasto sa pangungusap. Naaayon ang gamit sa sinusundang salita. May. A. May ang ginagamit kung ang sumusunod na salita ay una, pangalan o noun. Halimbawa, may pulis sa ilalim ng tulay. Ang sinusundan ng may ay pulis. Ang pulis ay noun. Letter B. May pusa sa loob ng bahay. Ang sinusundan na salita ng may ay pusa na isang pangalan o noun. May. Pangalawa, pandiwa o verb. Halimbawa, may umaawit sa klase. Ang sinusundan na salita ng may ay umaawit na isang verb o pandiwa. Letter B. May umaalulong na aso sa tumana. Ang sinusundan na salita ng may ay umaalulong na isang pandiwa o verb. May. Pangatlo, pang-uri o adjective. Halimbawa, A. May isang linggo na siyang hindi pumapasok sa trabaho. B. May magarang sasakyan si Tio Ben. Ang mga pang-uri dito ay isang at magarang. Mayroon. B. Ang mayroon ay ginagamit kung ang sumusunod na salita ay isang kataga, panghalip na panao o personal pronoun o pamatlig at pang-abay na panlunan o adverb of place. Halimbawa, una, mayroon siyang malaking suliranin sa kanyang asawa. Pangalawa, mayroon kayong pasok bukas? Pangatlo, mayroon itong mabisang sangkap laban sa pagtatae. Pang-apat, mayroon na ba siyang gamit sa pananahi? Narito ang pasulit. Punan ng salitang may, mayroon sapat lang. Una, mayroon nagugustuhan na si Raymond. Pangalawa, alam niyang mayroon silang anak. Pangatlo, mayroon siyang isang malaking mansyon. Pang-apat, si Alden ay mayroon patlang malaking proyekto. Narito ang kasagutan sa pasulit. Una, may. Pangalawa, mayroon. Pangatlo, mayroon. At pang-apat ay may. Narito ang sanggunian para sa leksyon sa araw na ito. Mula ito sa pinoysamutsari.wordpress.com. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Subscribe na po kayo sa Filipino Leksyon.